makikita mo mula sa itaas ang napakalawak na yelo, mga iceberg na lumulutang sa dagat, mga bundok na nababalutan ng niebe, at mga fjord na parang tanawin mula sa isang pelikula. Mga kabayan, alam nyo ba na sa Greenland, hindi basta-basta nakakapunta sa ibang bayan gamit ang sasakyan? Dahil karamihan sa mga bayan dito ay walang kalsadang nagdudugtong sa isa't isa. Kaya kapag tatawid ka ng ibang bayan, isa sa mga madalas na ginagamit ay helicopter. Parang normal na commute lang para sa maraming tao rito. Habang nasa biyahe, makikita mo ang napakagandang tanawin ng mga bundok na nababalutan ng yelo, malalawak na fjord, at napakalinis na kalikasan. Sobrang iba sa nakasanayan natin. Kahit medyo mahal ang pamasahe at minsan naaapektuhan ang panahon ng biyahe, napakahalaga ng helicopter dahil ito ang nag-uugnay sa maraming komunidad sa Greenland. Kaya kung bibisita ka rito, isa ito sa mga experience na hindi mo dapat palampasin. Talagang mapapaisip ka kung gaano kaiba ang buhay sa isa sa pinakamalamig at pinakamagandang lugar sa mundo. Ang Greenland ang pinakamalaking isla sa mundo at karamihan sa lupain nito ay natatakpan ng makapal na yelo. Isa pang kakaibang katangian ng bansang ito ay halos walang mga kalsadang nagdurugtong sa mga bayan at pamayanan. Dahil dito, hindi basta-basta makakapaglakbay ang mga residente gamit ang sasakyan sa lupa. Sa halip, umaasa sila sa eroplano, bangka at higit sa lahat, helicopter para makarating sa iba't ibang lugar. Kapag tiningnan mo ang mapa ng Greenland, mapapansin mong maraming maliliit na komunidad na nakakalat sa mga baybayin. Ang ilan sa mga lugar na ito ay walang airport at meron lamang maliit na helipad o heliport. Dahil dito, ang helicopter ang nagsisilbing tulay na nag-uugnay sa mga komunidad sa mas malalaking bayan at lungsod. Ayon sa Air Greenland, ang kanilang helicopter network ay nagkokonekta sa mga settlement at bayan na hindi kayang maabot ng ibang uri ng transportasyon. Isa sa mga pangunahing kumpanya na nagpapatakbo ng mga helicopter sa Greenland ay ang Air Greenland. Meron silang fleet ng mga helicopter na ginagamit para sa regular na transportasyon ng mga pasahero, paghahatid ng kargamento, emergency medical services at search and rescue operations. Ang mga helicopter na ito ay lumilipad kahit sa ilan sa pinakamalalayong lugar sa Arctic. Bukod sa transportasyon, napakahalaga rin ng helicopter sa panahon ng emerhensya. Kapag may sakit sa isang malayong komunidad o may aksidente sa dagat, kadalasan ay helicopter ang unang ipinapadala upang magbigay ng tulong. Sa isang lugar kung saan maaaring daan-daang kilometro ang layo ng pinakamalapit na ospital, literal na nakapagliligtas ng buhay ang mabilis na pagdating ng helicopter. Hindi rin biro ang trabaho ng mga piloto sa Greenland. Kailangan nilang harapin ang malalakas na hangin, snowstorm, makakapal na ulap, at pabago-bagong kondisyon ng panahon. Minsan kailangan nilang lumipad sa pagitan ng matataas na bundok, malalalim na fjord, at malalawak na glacier. Dahil dito, ang mga piloto ng helicopter sa Greenland ay itinuturing na ilan sa mga may pinakamahirap na kondisyon ng paglipad sa buong mundo. Para naman sa mga turista, ang pagsakay sa helicopter sa Greenland ay isang hindi malilimutang karanasan. Habang lumilipad, makikita mo mula sa itaas ang napakalawak na yelo, mga iceberg na lumulutang sa dagat, mga bundok na nababalutan ng niebe, at mga fjord na parang tanawin mula sa isang pelikula. Maraming bisita ang nagsasabing isa ito sa pinakamagandang aerial views na maaari nilang maranasan sa kanilang buhay. Sa kasalukuyan, patuloy pa ring pinapalawak at pinapabuti ang helicopter services sa Greenland. Dahil mahalaga ang mga rutang ito para sa mga residente, sinusuportahan pa ito ng gobyerno upang matiyak na may koneksyon ang kahit pinakamaliit na komunidad sa ibang bahagi ng bansa. Hindi lamang ito simpleng negosyo, kundi isang mahalagang serbisyo para sa buong lipunan ng Greenland. Sa kabuuan, ang helicopter sa Greenland ay higit pa sa isang sasakyang panghimpapawid. Ito ay nagsisilbing lifeline ng mga tao, nagdadala ng mga pasahero, supply, medikal na tulong, at pag-asa sa mga komunidad na nakahiwalay dahil sa matinding kalikasan ng Arctic. Kung wala ang mga helicopter,
magiging mas mahirap ang buhay at paglalakbay sa malaking bahagi ng Greenland. At iyan ang ating maikling pagtalakay tungkol sa kahalagahan ng helicopter sa Greenland. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa iba pang mga kwento at kaalaman tungkol sa Greenland at sa kahanga-hangang buhay sa Arctic. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na vlog.